Praise God. Ilabas natin ating pag-aaral sa Book of Exodus, chapter 32, 1 hanggang 28. Ayun mga kapatid, mga bata mga kapatid. Praise God. Ready na ba tayo dyan mga kapatid? Praise the Lord, come on! Praise God. Hallelujah. Hallelujah! Hindi nagbasa dyan. Ngayon, sulitin natin. Amen. Praise God. At nang makita ng bayan na nagluluwat si Moises ng pagpapanaog sa mundo, ay nagpipisan ang bayan kay Aaron at nagsabi sa kanya, tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na manguna sa amin, sapagkat tungkol sa Moises na ito'y na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehipto, ay hindi na namin malaman kung saan, kung ano ang nangyari sa kanya. Ang sinabi ni Aaron sa kanila, alisin ninyo ang mga hikaw na ginto na nasa tainga ng inyong asawa at inyong mga anak na lalaki at babae, at dalhin ninyo sa akin. At inalis ng buong bayan ang mga hikaw na ginto na nasa kanilang mga tenga at dinala kay Aaron. At kanyang tinanggap sa kanilang kamay. At nangyari sa pamamagitan ng isang burin at ginawang isang goyang binubo. At ang kanilang sinabi, ang mga ito ang magiging inyong mga Diyos o Israel na nagsampa sa inyo mula sa lupain ng Ehipto. At nang makita ito ni Aaron, ay nagtayo siya ng isang dambana sa harapan niya. At tinanyag ni Aaron at sinabi, bukas ay pista ng Panginoon. Hallelujah! At sila'y bumangon maaga. Kinabukasan ay naghandog ng mga handog na susunugin at nagdala ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At ang bayan ay kumain at uminom at tumindig upang magtuwa. At sinalita ng Panginoon kay Moses, Yumahan, sapagkat ang iyong bayan na iyong sinampa mula sa lupain ng Ehipto ay nasasama. Sila'y humiwalay na madali sa daan aking inuutos sa kanila. Sila'y gumawa ng isang guyang binubo at kanilang sinamba, kanilang hinihingan, kanilang sinabi, ang mga ito'y iyong maging mga Diyos o Israel na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ating nakita ang bayang ito at narito isang bayang na matigas sa ulo. Ngayon bayaan mo nga ako upang aking pagkainit ay mag-alab laban sa kanila. At upang aking lipulin sila, at ikaw ay aking gagawing dakilang bansa. At dumalangin si Moises sa Panginoon, iyong Diyos, at sinabi, Panginoon, bakit ang iyong pinag-iinit at pinagkaalab laban sa iyong bayan na iyong inilabas sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan at ng mga pangyarihan kamay? Bakit sasalitain namang Ehipto at sasabihin, dahil sa kasamaan, inilabas sila upang patayin sila sa bundok at upang lipulin sila sa balat ng lupa, iurong mo ang iyong mabangis na pag-iinit at pagsihan mo ang masamang laban sa iyong bayan. Alalahanin mo si Abraham, si Isaac at si Israel na iyong lingkod, na sila iyong masinumpa sa iyong sarili. At mga pinagsabihan ng aking pararamihin ang iyong binhi na gaya ng mabituin sa langit. At ang lahat ng lupain ito ang aking sasalitain, praise God, ibigay sa iyong binhi. Amen. At kanilang mamanahin magpakailanman. At Pinagsisihan ng Panginoon ang kasamaan ng kanyang sinabing Praise God. kanyang gagawin sa kanyang bayan. 15. At si Moises ay umihit na tumaba sa bundok na nagdala ng dalawang tapyas ng totoo at kanyang kamay. Mga tapyas na masinulat
sa dalawang mukha ngayon, sa isang mukha at sa kabilang mukha ay may nagsulat. At ang tapyas na gawa ng Diyos at ang sulat ay sulat ng Diyos na nakaukit sa mga tapyas. At narinig ni Jose ang ingay ng bayan na humihiyaw. Ang sinabi kay Jose, may ingay na pagbabaka sa kampamento. At kanyang sinabi, hindi ingay ng pagtatagumpay o ingay man ng pagkatalo, kundi ingay ng mga umaawit ang ating narinig. At nangyari na malapit na sa kampamento na kanyang nakita ang duya sa sayawan. Ang galit ni Moses ay nag-init sa kanyang hagis ang mga tapyas na nasa kanyang mga kamay at nakasira sa kayanan ng bundok. At ang kanyang kinuha ang guya na kanilang ginawa at sinulog ng apoy at giniling hanggang sa naging alabok at sinaboy sa ibabaw ng tubig. Praise the Lord. Pinainom sa mga anak ni Israel. At sinabi ni Moses, anong ginawa ng bayan mo sa iyo? Nadinalan mo sila ng isang malaking sala. Jesus. At sinabi ni Aaron, Huwag mag-init ang galit ng aking Panginoon. Iyong kilala ang bayan na sila'y mahilig sa kasamaan sapagkat kanilang sinabi sa Hallelujah. igawa mo kami ng mga Diyos na manguna sa amin. Sapagkat tungkol sa Moises na ito na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehipto ay hindi namin nalalaman kung ano nangyari sa kanya. At aking sinabi sa kanila, sino mang may ginto ay magalis ng anupat kanilang ibinigay sa akin. At aking inihagis sa apoy at lumabas ang bulang gintong ito. At makita ni Moses na ang bayan ay nakakawala sapagkat pinabayaan niya Aaron makawala na maging isang katuruan sa gitna ng kanyang mga away. ay Tumayo tumayo si Moses sa pintuan ng kampamento. Oh, hallelujah. Sabi, sino mang sa Sino mang Panginoon, ang kilig ay lumapit sa akin. At lahat ng mga anak ni Levi ay nagpipisan sa kanya. At sinabi niya sa kanila, ganito Ito ang ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. ipatong ang bawat lalaki ang kanyang tabak sa kanyang hita at yumaon ang paroroot parito sa mga pintuan sa buong kampamento at patayin ang bawat lalaki ang kanyang kapatid na lalaki. At ang bawat lalaki ang kanyang kasama. Amen. At ang bawat lalaki ang kanyang kapwa. At ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa salita ni Moses at nabuwan sa bayan ng araw na yon ang may 3,000 katao. Oh, praise, di ba? Sa Hallelujah. pagbasa ng Bible. Okay. Amen. Hallelujah. Praise God. Pag nagbasa tayo, isang verse na. Para malaman natin, dito pa lang, alam na natin kung paano. Amen. Ang Hallelujah. ginawa ng Panginoon sa bahay Israel. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Na-bless po tayo mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Karamdam ko, tapos na yung preaching ah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Sa ating mga kapatid, hallelujah, sa ating binasa, alam naman natin mga kapatid, praise God. Nung si Moises ay sumampa sa bundok ng Sinai, mga kapatid, hallelujah, merong 40 days and 40 nights. Hallelujah. Na yung mga tao doon na nag-aabang sa kanya sa paanan ng bundok, sila yung mga nainip. Amen. Wala silang patient. Kaya kapatid, at gayon ang nangyari sa ating binasa sa verse 1. Hallelujah. Na kung paano, hallelujah, nung makita ang bayan na nagluluwat, ibig sabihin, na-delay. Amen. Nung na-delay ang pagbabalik ni Moises, doon nagdesisyon ang mga tao. Amen. Talastasin natin ang Diyos, hallelujah, na siya nagligtas sa atin, mga kapatid, hallelujah, ay binibigyan tayo ng daan, amen, upang makita natin ang kanyang liwanag at ang kaligtasan na hinanda niya sa atin, mga kapatid. Praise God. Basahin ko muna ito, mga kapatid, sa Deuteronomy 7:9, hindi ko naman nailagay dyan sa isa ng kapatid. Sabi na ito, mga kapatid, amen, kung naalala nyo ito, ito yung
yung verse na sa anniversary ng POJ, mga kapatid. Amen. Talastasin mo nga na ang Panginoon ng Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at nagagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 saling lahi. Amen. Tulad sa ating pag-aaral, kaya nga yung lahi, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God, sa naalala ko yung patuto ng ating Sister Eileen. Praise God na nung siya'y tumanggap at kumikilala sa ating Panginoon at siya'y patuloy na nagsasaliksik, pakiramdam niya at naranasan niya kung paano ang pamilya na doon kumikilos ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Doon napuputol ang sumpa o curse. Amen. Ng ating mga ninuno na hindi pa noon nakakakilala sa Panginoon. Amen. At gayon din, mga kapatid, hallelujah, kung paano dito, hallelujah, na nainip ang mga bayang Israel, mga kapatid, sa pagbabalik ni Moises. At gayon din sa ating panahon, mga kapatid, sa ating panahon. Marahil marami nakakakilala sa ating Panginoon Jesus. Marahil maraming naiinip. Amen. Matagal ko na naririnig na darating si Jesus Christ. Bakit hanggang ngayon wala pa? Amen. Namatay na yung kanilang mga lolo, mga lola, mga kamag-anakan. Bakit wala pa? Amen. Totoo ba talaga yan? So sa pangyayaring ito, hallelujah, hindi ito nalalayo sa ating panahon ngayon. Sa mga bayang Israel, nung nainip sila sa pagbabalik ni Moises, ano ang ginawa ng mga tao ron? Gumawa sila ng rebulto. Amen? The golden calf, yung rebultong baka, mga kapatid. Na yun, hallelujah, praise God, ang kanilang sinamba. So sa ating pagkakilala, mga kapatid, hallelujah, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na nakilala natin siya. Hallelujah. Sabi sa 10, Deuteronomy 7:10, basahin ko muna to. At pinaghihigantihan sa kanilang mukha ang mga napopoot sa kanya upang lipulin siya'y hindi mapagpaliban doon sa napopoot sa kanya, kanyang pinaghihigantihan sa kanyang mukha. Amen. So, ang mga tao na nakakakilala sa ating Panginoon at tumalikod sa kanyang pagsamba, tumalikod sa kanyang presensya, nanumbalik sa dating pamumuhay, nanumbalik sa pagsamba, sa dating nakaugalian, sabi nga rin sa mga nakaugalian nung sa ating mga ninuno, yung pagsamba sa rebulto, mga kapatid. Amen. Ayon ang nakasanayan ng bawat isa sa atin noon. Amen. Ngunit salamat sa Diyos. Binuksan ng Diyos ang ating pagkaunawa, Nanay Mila. Amen. Hallelujah. Ikaw ang ginamit ng Diyos para sa iyong sambahayan upang ipakilala kung sino ang ating Diyos na dapat sambahin. Amen. Praise God. Hallelujah. Tuloy tayo, mga kapatid. Dito na tayo sa ating topic. Exodus chapter 32 verse 1. At nang makita ng bayan na nagluluwat si Moises ng pagpapanaog sa bundok, ay nagpipisan ang bayan kay Aaron. Nung nalaman, mga kapatid, hallelujah, nagtalo-talo na ron, no? Nagkagulo na sila, naiinip na sila kung ano na yung nangyari kay Moises. Marahil ang mga tao ron, mga kapatid, ay naghahanap na ng bagong leader. Amen? Wala na si Moises na ito. Minsan tingnan natin si Aaron. Yung pag-uugali ni Aaron dito na kanyang mismong kapatid. Amen? Hallelujah. At nagsabi sa kanya, tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Sapagkat tungkol sa Moises na ito, praise God. At tungkol sa Moises na ito, na lalaki nagsampa sa amin mula sa lupa ng Ehipto, ay hindi namin malalaman kung ano ang nangyayari sa kanya. Marahil iniisip nila na patay na to. Kasi alam nila kapag nung panahon na kapag alam nila makikipagkita, makikipagtipan sa Panginoon, kapag hindi na rapat sa Diyos, pinapatay. Amen? So, nainip sila. Nawala yung patient. Amen? Kaya sa ating pagpupuri sa Panginoon, kailangan meron tayong tiyaga, mga kapatid. Amen? Na may pag-ibig, na meron tayong dedikasyon sa ating sarili. Amen? Kaya dito, mga kapatid, hallelujah, sa 2, at sinabi ni Aaron sa kanila, alisin ninyo ang mga hikaw na ginto na nasa tainga na inyong asawa at inyong mga anak na lalaki at babae at dalhin ninyo sa akin. Praise God.
makikita natin dito na kung papaano si Aaron sumang-ayon kaagad. Amen? Ang pagsang-ayon niya sa mga tao na siya mismo ang pinagkatiwalaan ni Moises na magbantay sa mga bayang Israel habang siya'y nakikipag-usap sa ating Panginoon. Amen? Ngunit ano ang ginawa ni Aaron, mga kapatid? Amen? At siya'y nakinig sa kanyang nasasakupan. Amen? Hallelujah. Praise God. Bakit, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Malalaman natin mamaya sa 3. At inalis ng buong bayan ang kanilang mga hikaw na ginto at nasa kanilang mga tenga at dinala kay Aaron sa tuloy tayo para ano? Praise God. At kanyang tinanggap sa kanilang kamay at niyari sa pamamagitan ng isang buril, hulmahan, at ginawang isang guyang binubo at kanilang sinabi, ang mga ito ang maging inyong mga Diyos o Israel na nagsampa sa inyo sa lupain ng Egypt. Oh, hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, ng pagkagawa ng isang golden cup o guyang ginto. Amen? Praise God. At kanilang sinabi, ang mga ito ang maging inyong mga Diyos o Israel na nagsampa sa inyo sa Egypto. Praise God. Ito, mga kapatid, nalalaman nila kung paano sila talagang matigas ang ulo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Nalalaman nila na ang Diyos ang naglabas sa kanila sa pagkaalipin. Amen? Ngunit dahil lamang, mga kapatid, sa walang pagtatyaga at sa pagdududa na si Moses ay hindi nababalik, nawala na ang tiwala ng mga sambahayan. At minsan nangyayari ito, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Nawala lang ang leader. Amen. Halimbawa, nagbakasyon. Amen. Nagkagulo-gulo na. Amen. Nagkagulo-gulo yung isip. Kung ano na pumasok sa kaisipan. Amen. Nagmalaki na. Kaya nga kanina sa Bible study, dapat tinatapyas na, mga kapatid. Amen. Yung mga sanga na hindi nararapat sa Panginoon. Tinatabas na, kaya pagka tinabas ito ng ating Panginoon, hindi ng tao, ito'y patuloy na mamumunga at lalago, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Na ito, mga kapatid, na walang kapatawaran ang ginawa ni Aaron sapagkat ito'y blasphemy sa Panginoon. Yes. Ito'y blasphemy sa Diyos. Amen? At sa 5, at nang makita ito ni Aaron, ay nagtayo siya na isang dambana sa harapan niya. Nakita natin, mga kapatid. At itinanyag ni Aaron at sinabi, bukas ay pista sa Panginoon. Bukas daw pista sa Panginoon. Kaya makikita natin kung yung tao ba nito ay talaga sa Diyos o sa demonyo. Amen? Kasi nalalaman na niya na hindi dapat sambahin ng rebulto. Ngunit pinagpista pa niya at ginawa pa niyang dambana. Marahil itong si Aaron o yung bayang Israel, nung bago sila ilabas sa bayang Ehipto, ay naka-absorb na sila o natuto na sila kung paano sumamba sa mga rebulto na natutunan nila sa lugar ng Ehipto bago sila ilabas. Amen? Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Ito isang kalapastanganan sa Diyos, mga kapatid. Kaya sa ating mga kapatid, hallelujah, na tunay na kumikilala sa ating Panginoon, narapat lamang natin na sambahin ng Diyos sa ating puso. Nilalamig ako. Hallelujah. Pero hindi naman malamig dito. Praise God. Thank you, Jesus. Sa ating mga natutunan, mga kapatid, sa 6 pa, mayroon pa isa. Bago tayo lumipat, praise God, Exodus chapter 32:6. At sila'y bumangon ng maaga ng kinabukasan at nagandog ng mga handog na susunugin at nagdala ng mga handog tungkol sa kapayapaan at ang bayan ay umupong kumain at uminom at tumindig upang magkatuwa. Amen. Nakita natin dito pagkatapos kinabukasan, ang buong bayan, hallelujah, naghandog. Amen, para sa kapayapaan. Para sa kanila lang yon, sa kapayapaan nila.
Amen? At ang bayan upang kumain at uminom at tumindig upang magkatuwa. Ito yung mga gawa ng makasanlibutan. Nung sila ay nagpa-party-party na nakita natin nung pagka araw ng Nazareno. Amen? Nagkakagulo-gulo na yung mga tao doon. Sabi ko, Lord, but ito yung topic about idols. Ang lahat naman ng members sa FOJC na alaman na masamang sumamba sa ribulto. Pero ito yung kalooban ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kung paano tinuturuan tayo mga kapatid na huwag makalimot na tunay na sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. So bakit nga ba dyan nagkakaroon ng umupong kumain at uminom at tumindig upang magkatuwa? Nung ito mga kapatid sa pag-aaral na sa pagbabasa rin ng Old Testament at New Testament, nakita ko rito kung paano yung mga apostol ikinukot nila palagi yung Old Testament. Nung nabasa ko to, ito talaga yung sa Book of Acts chapter 7. Nung binasa ko to, buong-buo na kung paano nangaral si Paul doon. Amen, hallelujah. Alalahanin nyo ang inyong mga magulang noong unang panahon. Amen. Nung sila'y sumamba sa Diyos-Diyosan, napawalay sa Panginoon. Ganun sila mangaral mga kapatid, yung mga apostol. Na kung paano pinamumuka sa mga Hudyo. Bakit nyo pa inuulit ang ganyong mga bagay? Sapagkat nalalaman nyo na naman ang puot ng Diyos. Amen? Bakit ninyo pa ginagawa? Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Ang sabi mga kapatid, hallelujah, praise God. Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 7-8, ang sabi dito, "Huwag din naman kayong magpasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya na inyong ilan sa kanila ayon sa nasusulat. Naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom at magsitindig upang makipagsayaw." Amen? So dito mga kapatid, hallelujah, kapag ang isang tao namumuhay pa sa makasalimutan gawa, nandito pa rin siya. Amen? Kasama nagsisiinom at nakikipagsayaw sa mga party-party. Amen? Hallelujah. Praise God. Ito yung may mga gawaing likong pamumuhay. Praise God. Hallelujah. Dito mga kapatid, hallelujah, kung paano huwag naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano ba yung mga Diyos-Diyosan? Amen? Kumisa sa buhay natin, sa sarili natin, yung mga pangailangan dito sa mundo. Amen? Hallelujah. Yung mga extra. Amen? Mga extra sa likod. Praise God. Isa extra din sa likod. Nagising kayo dyan mga kapatid. Palakpakan natin ng Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. Praise God. Kaya ang sabi ng Panginoon, dapat makiisa tayo at magsiinom sa isang espiritu ng ating Panginoon. Amen. Hindi makisalo sa mga gawang makasanlibutan. Praise God. Hallelujah. Ito yung mga likong pamumuhay ng mga tao. Ang sabi sa Romans 1:30, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manlalait, mga palalo, mga mapuri, mga nangangata ng mga kasamaan, mga masungwayin sa mga magulang. Romans chapter 1 verse 30. Praise God. Mahaba to kaya verse tayo mga kapatid. Amen. Romans 1:30-31. Mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggilim, mga walang habag. Amen. At 32. Na bagamat nalalaman nila na ang kautusan ng Diyos na ang mga nagsisigawa ng gayon ay bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman ipinapahayag ng mga nagsisigawa ng mga yon. Praise God, hallelujah. Ang mga nagsisigawa, mga kapatid, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid, ay mga, hallelujah, gumagawa ng kasamaan. Iniisip natin siguro ang gawang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito lamang sa mga ribulto. Amen? So hindi lang to basta sa ribulto, mga kapatid. Mga idols natin sa mga pinapanood natin sa mga YouTube. Amen? Mga idols sa cellphone. Amen? Kasi minsan hindi mo namamalayan yung cellphone mo pala nakadikit na sa mata mo. Ano? Nakakaligtaan mo na magbasa ng Bible. Amen? Nakakalimutan mo na mag-pray. Nakakalimutan mo na kung paano magpuri sa Panginoon.
Amen? Bagamat ang sabi rito, nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, pero hindi sila nagsisagawa sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen? Nandahil ba sa problema? Nandahil ba sa pisikal na karamdaman? Nandahil ba kay Habibi? Amen? Minsan mag-iingat din sa mga ganyan mga patid. Amen? Sapagkat yan mga patid, hallelujah, ang ginagamit ng kaaway upang ang magkakapatid sa pananampalataya ay magkahiwa-hiwalay. Amen? Praise God. Sapagkat ang puot ng Diyos mga patid, hallelujah, ang Diyos ang siyang magpapahayag sa mga gumagawa ng kalapastanganan sa Kanya. Praise God. Sa mga hindi lumalakad sa katwiran ng ating Panginoon. Ang sabi sa 2 Thessalonians 1:8, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsistalima sa ebanghelyo ng ating Panginoon Hesukristo. Amen? Amen. Hallelujah. Praise God. Na nagsisikilala sa Diyos. Marami sa ating mga kapatid, hallelujah, baptized in Jesus Christ's name. Ngunit, ang Diyos lang ang nakakaalam. Ngunit, ang sabi sa Biblia mga kapatid, na hindi nagsistalima sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Pag sinabing hindi nagsistalima, hindi nila ipinamumuhay ang ebanghelyo ni Kristo. Amen. 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 Na hanggang ngayon, ang bangkay na inilubog, hallelujah, ay may lumulutang pa na inaagnas, mga patid, at ito'y nangangamoy. Amen. Hallelujah. Ang pagtalima sa ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus, ito ay nasa ating pamumuhay kung paano natin ito tinanggap sa Diyos. Yes, ligtas na tayo mga patid dahil hindi na tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ngunit ang sabi mga patid, hallelujah, yung mga hindi nagsistalima at hindi sumusunod sa lakad ng presensya ng ating Panginoon, hallelujah, ay may ganti ang puot ng Diyos sa kanila. Kaya ito binigay ng Panginoon upang tayo mga patid ay magising. Sabi nga sa preaching mga patid, noong last Friday sa POJ mga patid, hallelujah, baka hindi mo namamalayan. Amen? Tulog ka pala. Amen. Praise God. Ano ang sabi dito sa 9? Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Praise God. Sabi kanina, meron tayong past, present, and future. Sa ating naririnig sa salita ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Ito yung present. Amen. Paalala to. Nawa, wag nang dumating sa future, delikado ron. Impyerno yun, mga kapatid. Habang nasa present tayo, mga kapatid, at nalalaman natin kung paano magkaroon ng kaligtasan ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus, ay ganapin natin sa ating buhay. Amen. Mahirap bang ganapin sa ating buhay? Amen? Praise God. Mahirap kapag ka malayo sa Panginoon. Ngunit kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, mga kapatid, at sinasabi mga kapatid na kapag nanahan ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, kahit anong problema yan, kahit anong pantokso yan, tatakbuhan lang ni Jose yan. Amen? Hindi siya magpapagapi. Amen? Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. At hindi matutulad kay Samson, natutulog-tulog at naputol ang kanyang buhok. At doon nagkaroon ng paghihina. Amen? Kaya habang tayo malakas sa pagpupuri sa Panginoon, amen? Kahit si Brother Ricky, kembot doon, amen? At least nakikita natin yan, nagpupuri. Praise God. Nakikita natin doon, medyo gumigewang-gewang na. Amen? Praise God. Hallelujah. Praise God, step by step. Amen? So, ganun talaga mga kapatid. Amen? Side lang muna. Side lang muna. Kasi nung tayo nasa ibang sekta rin, talagang nakatago pa tayo talagang ganun sa likod eh. Nahiya tayo eh. Nahiya magpuri. Amen? Pa simple-simple lang. Pa cute-cute, pa pogi-pogi, baka masira yung pagplancha, masira yung gel. No? Ngiting close up lang. Ganun ba mga kapatid pagka pakit ba? So ganun nung nasa dati sa mesa ko rin pag nagsimba talagang kasi iba yung intention. Ngunit kapag ang intention natin magpuri sa Panginoon, kahit ano bang itsura mo, kahit na humagulgul ka rito sa harapan, amen, ma-encounter mo lamang ang Panginoon. Amen. Praise God.
Hallelujah. Sa mga nanghihina, mga kapatid. Amen. Pinapaalala sa atin, hallelujah, at tumatalikod sa ating Panginoon sa kanyang pagsamba ay ang Diyos ang gaganti. Ang sabi mga kapatid sa Romans chapter 1:18, sapagkat ang poot ng Diyos ay mahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Praise God. Hallelujah. Sa 21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi niluluwalhati nilang tulad sa Diyos. Di pinasasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, mga mangmang nilang mga puso ay pinadilim. Amen. So makita natin dito yung pangaral ni Apostle Paul, bagamat kilala nila ang Diyos. Amen. Hallelujah. Siya ay hindi niluluwalhati nilang tulad sa Diyos. Mabuti pa nga tayo, pag nandyan yung boss natin, talagang kakaripas na yan. Wala sa ibang lahat, talagang trabaho na yan. Amen. Kung sa boss nga, magkakaroon ka ng takot. Paano pa dito sa Panginoon? Amen. Mas matakot tayo sa Diyos. Amen. Kapag kilala natin siya at hindi natin siya niluluwalhati at pagpupuri sa Kanya. Amen. Niluluwalhati ang Panginoon. Sapagkat ang sabi nito mga kapatid sa 22, Romans 1:22, ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Ang mga nagmamarunong ay nagiging mga mangmang. Amen? Kahit na hindi kami magsimba. Amen? Nagpe-pray naman ako. Amen? Nagpupuri naman ako. Nagpupuri naman ako sa aking puso kahit hindi ako magsasayaw dyan. Amen? Kaysa naman sa nagsasayaw dyan, nagtatakbo, ngunit malayo ang kanilang puso. Minsan ganun ang katuwiran. Kaya nga mangmang, praise God. Yung mga nagmamarunong sa harapan ng Panginoon. Mga mapagmalaki. Kaya nga sabi sa Bible study, tanggalin muna yung mga degree-degree na yan. Dahil pantay-pantay tayo sa paningin ng Panginoon. Wala naman sa ating karapat-dapat o nararapat, mga kapatid. Amen? Dinibigyan lang tayo ng pribilehiyo ng Panginoon. Para makinig, para magturo. Amen? Para sa kanyang kapurihan. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira. Ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. At ang mga ibon at mga hayop na may apat na paa at mga nagsisigapang. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Kita natin mga kapatid, tulad ng ginawa ni Aaron, pinalitan nila yung kaluwalhatian ng Diyos. Gumawa ng guyang ginto para yun ay sambahin. Purihin at pinagpiestapahan, nagdaos pa sila ng piyesta. Amen? Na pinalitan nila, hallelujah, na isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Amen? Tulad ng mga ibon, ng mga hayop, may apat na paa at mga nagsisigapang. Kaya sa panahon natin, maraming mga sumasamba sa langit, sa mga buwan. Praise God. Praise God. Sa mga dito, mga kapatid. Amen? Sumasamba sila sa mga hindi naman dapat sambahin. So, bulag. Amen? So, kaya tayo mapalad. Kapag sinabing tayo mapalad sa pagsamba sa Panginoon, ibigay natin sa Panginoon kung paano natin siya purihin. Amen. Praise God. Praise God. Huwag natin pagpalit ang pagpupuri sa Panginoon dahil lang ba sa tinatamad ka? Dahil yung mga problema na sa personal mong buhay, amen, naapektuhan na yung pagsamba ng isang Kristiyano. Pinagpapalit, amen, okay lang naman, nandito ako. Amen, praise God. Tsaka na lang ako magsisimba. Pagka matino na yung isip niya. Kailan magiging matino? Ang isang mangmang, hallelujah, kapag napalayo sa Panginoon ay manatiling mangmang. Nagiging matino ang kaisipan ng tunay na sumasamba kapag tayo ay nasa Panginoon. Praise God. Hallelujah.
Sa 25, Romans 1:25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Kaya, praise God, hallelujah. Sa pagsamba sa ribulto mga kapatid, amen, hallelujah. Nakikita natin kung paano napakaraming tao ang sumasamba sa ribulto mga kapatid. Na dati doon din tayo. Praise God. Na maraming mga santo. Praise God. Ang sabi rito, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nagsilingkod. Hallelujah. Sa nilalang kaysa lumalang. Hallelujah. Praise God. Siya nawa. Thank you, Jesus. Balik tayo mga kapatid. Hallelujah. Kung paano, kung ang tao ay nagkasala, mga kapatid, ay meron tayong tagapamagitan. Praise God. Yung tagapamagitan natin ito mga kapatid. At ang bawat isa sa atin ay pwedeng mamamagitan. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng panalangin. Sa pamamagitan ng panalangin ng bawat isa sa atin, hallelujah, praise God, ay magkakaroon ng katagumpayan ang bawat isa sa atin mga kapatid. Tingnan natin nung si Moises ay nananalangin mga kapatid. Amen? Praise God. Sa Exodus chapter 11:16, 32:11-16. Thank you, Jesus. Eleven muna tayo, bro. At sinabi ng Panginoon kay Moises, praise God. Exodus chapter 32:11-16. Praise God. At dumalangin si Moises sa Panginoon niyang Diyos at sinabi, Panginoon, bakit ang iyong pag-iinit ay pinag-aalam mo laban sa iyong bayan at iyong inilabas sa lupaing Ehipto sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan at kapangyarihang kamay. Amen. So nakita natin dito kung paano magalit ang ating Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Nung nakita niya yung mga taong Israel na sumasamba sa ribulto. Praise God. Thank you, Jesus. Sa 12, bakit sasalitain ng mga Ehipsyo na sasabihin dahil sa kasamaan ay nilabas sila upang patayin sila sa mga bundok at upang lipunin sila sa balat ng lupa, iurong mo ang iyong mabangis na pag-iinit at pagsisihan mo ang kasamaang ito laban sa iyong bayan. Nakita natin dito pagka yung parang pag binasa mo siya, parang inuutosan pa ni Moises ang Diyos. Pero ito sa panalangin, direct to the point, sa panalangin, warrior. Amen. Sabi rito, iurong mo ang iyong mabangis. Amen. Lord, huwag mong pahintulutan, Panginoon, na mangyari ito sa aking kapatid na siya ay mapahamak. Ang ganito mga kapatid. Amen. Ha? Hallelujah. Huwag kang magalit, Panginoon. Patawarin mo siya sa kanyang kasalanan. Praise God. Huwag mo nang ituloy, Panginoon, ang kanyang parusa para sa kanyang nagawang kasalanan. Kasi sabi nito pagsisihan. Parang ibang siya pagka sa King James. Amen. Hallelujah. Praise God. Sa 13, alalahanin mo si Abraham, si Isaac at si Israel na iyong mga lingkod na silang iyong mga sinumpaan sa iyong sarili at pinagsabihan, aking pararamihin ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at lahat ng lupaing ito ay aking sinalita ay aking ibibigay sa iyong binhi at kanilang mamanahin magpakilaman. Tuloy natin hanggang 16. At pinagsisihan ng Panginoon ang kasamaan ng kanyang sinabi sa kanyang gagawin sa kanyang bayan.
Amen. Makita natin dito, inurong ng Diyos. Amen. Nang dahil sa panalangin ng isang matuwid na si Moises, na kahit gaano kasama ang ginawa ng bayang Israel, pinakinggan ng Diyos ang isang dalangin, hallelujah, ni Moises na isang matuwid sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sabi mga kapatid, kahit sino sa atin, amen, na kapag nakita natin meron tayong idinalangin sa Panginoon, kahit ganito kabigat, amen, kapag ikaw ay matuwid sa harapan ng Panginoon, amen, ang Diyos ay handang andyan yung mercy ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid, yung habag at awa niya, sapagkat ang Diyos ang siya naglabas sa atin upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Amen. Ayaw niya tayo mapahamak, ngunit, hallelujah, nang dahil sa panalangin, amen, nagkaroon tayo, mga kapatid, amen, na hindi na itinuloy ng Diyos ang parusa sa mga taong gumawa ng kalapastanganan sa Kanya. At si Moises ay pumihit at bumaba sa bundok na dala ang dalawang tapyas ng patotoo sa kanyang kamay. Mga tapyas na may sulat sa dalawang mukha na yon. Sa isang mukha at sa kabilang mukha ay may sulat. Ito yung Ten Commandment, mga kapatid. Amen. Hawak na to. Magkaharap to sa mukha. Amen. Hallelujah. Praise God. 16. At ang mga tapyas ay gawa ng Diyos at ang sulat ay sulat ng Diyos na nakaukit sa mga tapyas. Praise God. Ito yung commandment, mga kapatid, na binigay ng Panginoon. Kasi humihingi na sila dito, mga kapatid, na kautusan, paano ba kami makakasunod sa iyo, Diyos? Amen? Bigyan mo kami ng kautusan. Ngunit nung sila'y nainip, gumawa sila ng sarili nilang Diyos na ribulto. Amen? Hallelujah. Kung naaalala nyo, mga kapatid, hallelujah, ang preaching ng ating buting pastor. Go and no more sin. Amen? Sin no more. Huwag na magkasala pa. Kung paano ito, mga kapatid, na isinulat ng Diyos, amen, ang kanyang kautusan para sa kanyang bayan at para sa atin. Amen? Yung pagsamba sa ribulto ng mga bayang Israel. Praise God. Thank you, Jesus. Sa 17, at na marinig ni Jose ang ingay ng bayan na humiyaw, ay sinabi kay Moses, may ingay na pagbabaka sa kampamento. Praise God. 18. Praise the Lord. Saan ko rito, mga kapatid? Thank you. O ingay ng pagkatalo, kundi ingay na umaawit ay aking naririnig. Praise God. Thank you, Jesus. Sa 18, at kanyang sinabi, hindi ingay ng pagtatagumpay o ingay man ng pagtatalo, kundi ingay ng mga maawit ang aking naririnig. 19, at nangyari paglapit niya sa kampamento, na ang kanyang nakita ang guya at ang sayawan at ang galit ni Moises ay nag-init at kanyang inihagis ang tapyas na nasa kanyang mga kamay at nasira sa paanan ng bundok. Praise God. Makita natin dito, mga kapatid, amen, nung si Moises, hallelujah, ay pinababa na ng ating Diyos mula sa bundok, mga kapatid, ay nakita niya, hallelujah, praise God, at may narinig si Jose na ingay. Amen. Nakita natin dito si Jose, mga kapatid. Amen. Si Joseph. Joseph ba? Joshua. Nakita at narinig ni Jose. Joshua. Naging Joseph tuloy. Amen. Buti na lang, parehas may J. Amen. Nang marinig ni Joshua, mga kapatid, amen, ang sigawan at ingay. Makita natin dito, amen, nang si Joshua, mga kapatid, hindi siya nakisama doon. Humiwalay siya. Bumukod talaga siya nung nakita niya na doon, nagkakaroon ng ingay, sayawan, amen. Praise God. Nakita niya, ano ba to? Ingay, pagpupuri ba to sa Panginoon dahil sa pagbabalik ni Moises?
Amen? Sigawan ba ito ng katagumpayan? O, praise God, mga hiyawan? Praise the Lord. Hallelujah. Ngunit sa ating mga kapatid, amen, pumisan sa pagpupuri sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Yung mga naririnig sa pagpupuri sa Panginoon, isa inaakala natin, amen, hallelujah, ito'y para sa Diyos. May pagpupuri na ginagawa ang mga tao na ito hindi para sa Diyos, kundi para sa kanilang sarili. Amen, hallelujah. Sila ang mga tao, hallelujah, na bagamat kilala nila ang Diyos, ngunit ang pinupuri nila ay yung ribulto o yung kasiyahan ng sarili nilang laman. Amen, hallelujah. Praise God. Kaya kapag nakarinig tayo ng mga awit-awit mga kapatid, amen, tingnan natin kung ito ba'y para sa Panginoon. Makikisabay-sabay lang, amen, o pupuri. Ngunit ang Diyos mga kapatid ang siya magbibigay sa atin ng revelasyon kung ito ba'y para sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sapagkat mga kapatid, hallelujah, sabi rito mga kapatid, hallelujah, ang puot ng Diyos mga kapatid, hallelujah, ay nawala nung si Moises ay nanalangin. Kapag ang isang tao mga kapatid, hallelujah, kapag ikaw ay nasa loob ng iyong tahanan, nakita mo na ang iyong tahanan ay nasusunog, ano ba ang dapat mong gawin? Amen? Hindi ba tumatakbo ka palabas para iligtas mo ang sarili mo? Gayon din mga kapatid sa pagsamba sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Sa maling pagsamba sa Panginoon. Praise God. Kapag maling pagsamba sa Panginoon at narinig mo na ang aral ay mali, na iba sa ebanghelyo na ipinapangaral ng ating Panginoon, umalis ka na rin. Tumakbo ka na rin. Dahil ang kaluluwa ang susunugin na yon. Amen? Hallelujah. Praise God. Sa ating mga kapatid, hallelujah. Praise God. Sa James chapter 2 verse 11, sapagkat ang nagsasabi na huwag kang mangalunya ay nagsasabi naman, huwag kang pumatay. Gayon kung ikaw ay hindi nangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Amen? Hallelujah. Sapagkat maraming tao mga kapatid, hallelujah, salamat sa Diyos. Amen? Hindi ako mangalunya tulad ng isang nananalangin. Salamat at hindi ako katulad ng isang maniningil ng buwis na to. Isang masama. Praise God. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Ngunit, mga kapatid, hallelujah, ang mga hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon, anumang kahit gaano kaliit o gaano kalaki ang nagawang pagkakasala, hallelujah, kapag ito'y mali sa paningin ng Panginoon, ito ay may kabayaran sa Diyos. Amen? Hallelujah. Yung flesh na to, ano, hallelujah, yung nais ng flesh na to, yung patayin na. Pag sinabing patay na, dumiretso, huwag yung patayin yung talaga ano Kasi ang ginagamit din natin sa pagsamba, body, soul, and spirit. Pero ang flesh, ito yung gamitin natin sa pagsamba, sa pagpupuri sa ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Verse tayo mga kapatid. Sa 20, Exodus, malapit na mga kapatid. Amen. Exodus chapter 32, verse 20, at kanyang kinuha ang guya na kanilang ginawa at sinunog ng apoy at giniling hanggang sa naging alabok at sinaboy sa ibabaw ng tubig at pinainom sa mga anak ni Israel. Amen. Praise God. At sinabi ni Moses kay Aaron, anong ginawa ng bayang ito sa iyo? At dinalahan mo sila ng isang malaking sala. Amen. Praise God. At tinanong siya ni Moises, si Aaron mga kapatid, anong ginawa ng bayang ito sa iyo? Bakit ka sumunod sa kanila, Aaron? Amen? Dito makikita natin yung pagiging weak leader mga kapatid, na siya binigyan siya ng authorized ni Moises na para magbantay sa sambahayan na naghihintay kay Moises. Ngunit ang sabi rito, anong ginawa ng bayang ito sa iyo? Amen? Na dinalahan mo sila ng isang malaking sala. Kita natin dito yung pangatwiran ni Aaron. Sinabi ni Aaron, huwag kang mag-init. Mag-init ang galit ng aking Panginoon. Small letter to, ibig sabihin, nirespeto niya rito si Moises bilang leader. Kaya Panginoon, small letter. Iyong nakilala ang bayan na sila'y mahilig sa kasamaan. Amen? Hallelujah.
makikita natin dito na kahit ang bayan ng Diyos ay mahilig sa kasamaan, matigas ang ulo, hallelujah, pero nandun pa rin yung habag ng ating Panginoon para sila ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. Hallelujah. Inilabas sila sa bayang Ehipto para magkaroon ng kapayapaan. Amen. Hallelujah. Sa 23, sapagkat kanilang sinabi sa akin, igawa mo kami ng Diyos na manguna sa amin sapagkat tungkol sa Moises neto na lalaki nagsapa sa amin mula sa lupain ng Ehipto ay hindi namin nalalaman kung ano nangyari sa kanya. Nakita natin dito kung paano sinisipan ni Aaron, amen, yung mga kasama niya. Ito kasi, inutusan ako kasi sabi, hindi ka na lang babalik. Pero makita natin dito yung nais din, amen, hindi natin sa akin lang ito mapatid. Nais din na niya Aaron na siya maging isang pinuno, amen, sa bayan na yun. Kasi kung wala siyang intensyon mga kapatid, hallelujah, hindi siya papayag. Sapagkat siya Levita, naalaman niya ang Diyos ay Espiritu. Hindi niya hayaan ng mga tao na rebelyon, hallelujah, na pangunahan at siya sumunod. O ibig sabihin, si Aaron ay natakot sapagkat kung hindi niya ito ginawa, maaaring patayin siya. Kuminsan yung takot, amen, siya nagpapahamak sa atin. Amen. Igawa mo kami, Aaron, kung hindi, papatayin ka namin dito. Amen. Kaya sabi dito ni Aaron, hindi itong mga taong ito. Amen. Yung matitigas ang ulo. At ikaw, Moises, nalalaman mo sila ay masasama at matigas din ang ulo. Huwag kang magalit sa aking kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. So kapag ang bawat isa sa atin, mga kapatid, hallelujah, lalo sa mga leader, amen, na itinalaga ng ating Panginoon at inutusan ng ating buting pastor, amen, hallelujah, maging matatag din tayo, mga kapatid. Kahit na mahirap, amen, kahit na yung hindi ka nais-nais yung nakikita natin na kapatid na matigas ang ulo, amen, hindi sumusunod. Bakit ko respeto to? Amen, hallelujah. So ganun, amen, naging mahina dito si Aaron sa pagbabantay sa sambahayan ni Israel, mga kapatid, amen, sa kanyang mga bayan. At aking sinabi sa kanila, sino mang may ginto ay mag-alis. Sabi ni sige, kung talagang gusto nyo kung sino may ginto, kunin nyo yung mga ginto nyo at ahiyagi sa apoy. At siya nga ay naging guyang ginto, mga kapatid. At sa hanggang ngayon, amen, yung mga generation na-adapt na hanggang ngayon sa Mother Church, mga kapatid. Ano ba yung Mother Church? Ito yung Catholic, amen. Yung Mother Church, ito yung Catholic. At yung kanyang mga anak-anak na lang na simbahan, ito yung mga Trinitarian, mga kapatid. Amen. Sila yung mga supling ng founder nila ay Catholic, mga kapatid. Bagamat wala silang ribulto, ngunit ang katuruan nila ay nakaugtong sa Catholic doctrine, mga kapatid. Kaya marami silang nabibihag, mga kapatid, ng mga mananampalataya. At gumagamit sila, mga kapatid, ng mga katuruan, ng mga motivation. Amen. Ang sabi nga, amen, hallelujah, sabi ng mga tao, sabi ni Paul, hallelujah, kay Apollos kami, kay Paul ako. Bakit sinabi ito ng mga tao, mga nakikinig sa kay Paul? Amen. Sapagkat si Apollos, mga kapatid, isang mahinahon na magsalita sa pangaral ng Diyos. Ngunit si Paul, isang mabagsik na mangaral ng salita ng Diyos. Boldness, mga kapatid. Kaya kay Apollos na lang ako makikinig. Mabait si Apollos. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. At nang makita ni Moises ang mga bayan na nakawawala sapagkat pinabayaan niya Aaron makawala na maging isang kabiruan sa gitna ng kanilang mga kaaway. Amen. Pinabayaan ni Aaron sapagkat siya tawag dito, mga kapatid. Amen. Nagpadala sa mga bulong-bulong ng mga kanyang kababayan. Kaya siya ay napapayag na gumawa ng goyang ginto, ribulto. Amen. Maaaring papatayin dito si Aaron ng kanyang, pag hindi ka gumawa, sige ka, patay ka sa amin, sabi ng kanyang mga kababayan. Amen. Kaya yung ganyan, mga kapatid, hallelujah, ay dapat maging handa rin tayo. At tumayo si Moises sa pintuang daan ng kampamento at nagsabi, sino man sa Panginoon ang kiling ay lumapit sa akin. At lahat ng mga anak ni Levi ay nagpipisan
sa Kanya. So dito na mga kapatid, hallelujah, kung papaano, praise God, tumayo si Moises sa pintuan daang kampamento at nagsabi, sino man sa Panginoon ang kiling ay lumapit sa akin, at lahat ng anak ni Levi ay nagpipisan sa kanya. So sabi ni, o sige, kung lumapit kayo sa akin. Amen. Ang mga hindi lumapit sa akin, yung mga gumawa at sumamba sa Diyos-Diyosan sa kabila. Ngunit ano ang nangyari mga kapatid? Hallelujah. Ang mga hindi sumunod kay Moses na nagsasabi kung lumapit kayo sa akin, hallelujah, sa Panginoon, sila yung mga naligtas. Ngunit ang mga hindi sumama kay Moses, sila yung mga namatay at pinatay mga kapatid. At sinabi sa kanila, praise God, at sinabi niya sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos na Israel, ipatong ng bawat lalaki ang kanyang tabak sa kanyang hita at yumaon, kayo'y pumaroon parito sa pintuang daan sa buong kampamento at patayin ang bawat lalaki ang kanyang kapatid na lalaki at ang bawat lalaki ng kanyang kasamaan at ang bawat lalaki ng kanyang kapwa. So may dala na silang tabak, hallelujah. Yung mga hindi sumama kay Moses sa panahon na yon ay yung mga nabuwal at pinatay mga kapatid. At sa 28, at ginawa ng anak ni Levi ayon sa salita ni Moses at nabuwal sa bayan ng araw na yon ay may 3,000 katao. At sinabi ni Moses, italaga ninyo sa inyong sarili ngayon sa Panginoon o ang bawat lalaki laban sa kanyang mga anak na lalaki at laban sa kanyang kapatid na lalaki upang kanya ipagkaloob sa araw na yon ang pagpapala. Amen, hallelujah. Balik tayo mga kapatid, praise God, sa 32:28. At ginawa ng mga anak ni Levi na ayon sa salita at nabuwal sa bayan ng araw na yon ay may 3,000 katao. Amen. Ito yung mga pinatay. Amen. Hallelujah. Yung mga hindi sumama kay Moises. Sa mga rebellion, mga kapatid, hallelujah, sa Panginoon, ay ganito ang mangyayari. Ang Diyos ang nagtalaga, mga kapatid, at papatayin ang mga ganitong mga tao na sumasamba sa maling aral, sa maling Diyos. Amen. So ano ba itong ibig sabihin na ito, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Ang sabi mga kapatid, balik tayo, hallelujah, nung tayo tumanggap sa ating Panginoon, labas mo Brad sa Acts 2:38 hanggang 41, praise God. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So dito mga kapatid, sa pangaral ni Pablo, mga kapatid, hallelujah, ni Pedro, hallelujah, sa mga nung sila ay tumanggap ng banal na Espiritu, hallelujah, sabi rito, magsisi kayo, praise God, sa mga tao na yun. At sa 39, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa mga nasa malayo, maging ilanman ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa kanila. Sa 40, at ang iba'y pang maraming salita ay nagpatotoo sa kanya at nangaral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa mga langit. Ito, sabi sa English niyan. At sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo sila at nangaral sa kanila na nagsasabi, magligtas kayo sa mga lahing ito. Sabi, save yourself from a forward generation. Amen. Sa 41, yaong nga nagsitanggap ng kanilang salita ay nangabautisman at nangparagdag sa kanila ng araw na yon may 3,000 kaluluwa. So makikita natin dito mga kapatid, amen, hallelujah. Kung tayo po'y nagno-note, hallelujah, balikan natin itong pag-aaral na to. Pagkat itong isa-isahin, talagang mahaba ito mga kapatid. The story lang ito mga kapatid at Moises kung paano na huwag kaligtaan ang tunay na pagsamba sa Panginoon. Kung dito mga kapatid sa panahon ni Moises, ang 3,000 katao ay namatay sa pamamagitan ng tabak na sila ay naging rebelyon sa pagpupuri sa Panginoon. Ngunit dito sa panahon mga kapatid ng ating Panginoon sa Kristo, hallelujah, may 3,000 kaluluwa, amen, na tumanggap sa Panginoon.
na napalitan mga kapatid, na kung paano dito mga kapatid, hallelujah, ang pag-ibig ng Diyos, amen, ay na-reveal sa panahon ng kanyang mga apostol, mga kapatid. Amen. Amen, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God.